Nayam ngayong hapon na si Sir Freddy C. Evangelista na isa pong Information Officer from Office of Civil Defense Region 1. Good afternoon po Sir Freddy. Ako po si Bombo Jaira Mayan, ang inyo pong makakasama. Pagbati po muna sa ating listeners and viewers po. Ayan, Sir. Siguro ayusin lang po natin yung saglit lang po yung ating audio po, ano? Para marinig din po kayo ng ating listeners po. Ayan. Sir, check 1, 2, 1, 2, 3. Bombo Jaira, okay po ba? Okay, audible na po. Okay. Okay, so again, isang magandang hapon at makulimlim sa ating lahat, Bombo Jaira, at sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radyo Dagupan. Okay, good afternoon po sir. So ngayon po ang topic po natin ngayon ay yung mga sitwasyon or kaganapan po dito sa Region 1 dahil tuloy-tuloy pa rin po itong pag-ulan na ating nararanasan. So ano po ba itong pinakabagong sitwasyon dito po sa buong Region 1 bunsod po ng habagat at ito nga pong tuloy-tuloy na mga pag-ulan po sir? Sa ngayon, Bombo Jaira at ang ating Region 1 Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong region ay nakataas na po tayo ng red alert kahapon pa ng hapon. And actually, based dun sa ating latest na report dito po sa combined effect ng Southwest Monsoon, ay nakapagtala po Bombo Jaira, particularly doon sa affected populations. We have 60,394 families and 215,74 persons within 538 barangays dito sa ating Region 1, Bombo Jaira. Okay po. Sir, ilang lalawigan, lungsod o munisipalidad at barangay na po yung kasulukuyang apektado po ng pagbaha nitong tuloy-tuloy pong pag-ulan maging yung mga nagdaang pagbagyo po? Sa ngayon, Bombo Jaira, considering itong ating apat na probinsya from Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, ay lahat ito ay nakakaranas, Bombo Jaira, ng kalat-kalat na mga flood incident, lalong-lalo sa mga flood-prone areas, mga bababa. No? Kaya patuloy po yung ating coordination sa ating local disaster risk reduction management na pakabantayan at magbigay ng babala at kung kinakailangang what do we call this, mag-evacuate ang ating mga kababayan, lalong-lalo nga po at pabugso-bugso yung buhos ng ulan, dulot nga po ng habagat or southwest monsoon, Bombo Jaira. Yes po. Dito po sa Region 1 po sir, may mga naitala na po ba tayong landslides, stranded individuals, road closures o iba pa pong emergency incidents dito po sa Region 1 po? Yes, Bombo Jaira, exactly related incident natin kasi considering yung ating datos ngayon ay nakapagtala tayo ng 63 number of flooded areas at as of this time may out of that 63, 41 ay subsided na at 33 yung ongoing receding. At meron tayong falling debris na isa at 5 landslide na naitala. At as to the casualty naman po sa ating buong Region 1 ay meron tayong dalawa. Meron yung injured from Ilocos Sur at yung missing nga na until now ay inaantay pa natin yung validation ng DILG as lead ng management of the dead and missing from Alaminos, Pangasinan, Bombo Jaira. Yes. Bukod po sa Alaminos City po sir, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, yun lang po ba yung nakaranas ng mga mabibigat na insidente po so far dito po sa lalawigan ng Pangasinan? As to the casualty, Bombo Jaira, yun pa lang yung naitala natin. Pero pagdating doon sa mga baha, ay talaga namang napaka-wide yung flooded natin sa ngayon. Kasi considering yung volume ng tubig na bumubuhos, Bombo Jaira, based doon sa ating talaan, ay talagang kinoconsider din po nila yung amount ng rain na bumababa. So kung titignan natin sa monitoring natin ngayon, Bombo Jaira, ang Pangasinan, lalong-lalo yung mga river status natin, yung Sinukalan River from Santa Barbara is above critical level. Yung Marusay from Calasiao is filling level na siya. And the Bud River is not sa critical, Bombo Jaira, for the province of Pangasinan. Yes po.
Sir, dito po sa mga residente na malalapit po sa mga nabanggit nating kailugan, especially dyan po sa Santa Barbara at Calasiao, ano po ba yung mga dapat nilang gawin para maiwasan or para po ma-ensure yung kaligtasan po mismo ng mga residente po? Yes po, Jaira. Actually, masigasig po ang ating local government units na hindi tumitigil na pinupuntahan yung ating mga kababayan at nagpapaalala na habang mababa pa yung tubig na nararanasan na sila at kaya pang lumikas doon sa ating evacuation center ay they encourage na lumikas na para sa ganun ay yun nga maiwasan natin na magkaroon ng anumang maidagdag na casualty or anumang maging masamang maidulot po ng patuloy na tag-ulan at pagbabaha, Bombo Jaira. Yes po. Sir, ano naman po yung dapat pa pong bantayan ng publiko sa mga susunod na oras at araw? At ano po yung dagdag paalala pa po ninyo sa mga residente, especially po dito sa Region 1 po na inyo pong nasasakupan? Yes, Bombo Jaira, mga kababayan, ligtas ang may alam at maagap. Yun nga yung lagi natin sinasabi. Dahil sa pagbaha at masungit na panahon, dulot ng habagat, mahigpit pong ipinagbabawal ang paglalakbay or pagpapalaot habang may nakataas na gale warning, lalong-lalo sa ating mga babaeng mangingisda, no? At iba yung pag-iingat ang kailangan ng lahat. Manatili muna sa ligtas-ligtas at ihanda ang pangangailangan at sundin ang mga abiso ng ating mga local government units. Huwag nating hintayin ang panganib bago kumilos, no? Ang maagang paghahanda ay laging ligtas, manatiling ligtas at magtulungan po tayo para matapos din po itong mahabang pag-uulan na ito na dulot po ng habagat, Bombo Jaira. Yes po. Sir, gaano naman po or kumusta naman po yung coordination natin with the LGUs? Gaano na po sila kahanda, yung mga LGU po sa Region 1, sakaling magpatuloy pa po itong paglakas or tuloy-tuloy pong mga pag-ulan, sir? Actually, Bombo Jaira, napaka-resilient, na napakaganda na ngayon nung ating hakbangin tungkol sa koordinasyon sa ating local government units. Kaya kung titignan natin, Bombo Jaira, hindi na katulad nung dati na konting ulan lang, konting baha, ang dami na nating report na casualties. But today, na-embrace na ng ating local government units kasi sabi nga natin, maging proactive, resilient ang bawat isa. So ngayon nga po, Bombo Jaira, for the information of everybody, our chief ng DRRMO ay umiikot, chief ng DRRMS dito sa OCD ay umiikot ngayon sa lalawigan ng Pangasinan at pinupuntahan niya talaga yung mga critical areas reported, particularly ngayon nasa mga tarem sila, considering na may mga report na mataas pa rin yung tubig doon, Bombo Jaira. Yes. In relation to that, sir, ano naman po yung pangunahing disaster preparedness measures na dapat pong gawin ng mga residente para lalong-lalo na po yung mga nasa high risk sa pagbaha po? Yes, Bombo Jaira, the best thing to do prior to the mitigating measure is yun nga, habang sabi nga natin malayo pa or hindi pa nakakaranas ng mahabang pag-uulan, ay kinakailangan po na lumikas na at sundin po yung paalala ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi sila po yung nag-guide sa atin para mailagay tayo sa maayos at ligtas na lugar, Bombo Jaira. Siguro, kayo naman po on your sa panig po ninyo nasa Office of the Civil Defense po, paano po ninyo tinitiyak na mabilis pong makararating sa mga residente yung mga babala at maging yung mga impormasyon po tungkol sa posibleng evacuation at sa iba pa pong mga paalala? Yes, Bombo Jaira, at maraming salamat po sa estasyon ng Bombo Radio at sa lahat ng ating mga platform. Kasi sa ating mga kababayan ngayon ay lagi nakaantabay sa ating mga pagbibigay ng babala. At katuwang po namin kayo para mapabilis pa po yung information disseminations ng ating panahon. No? At Bombo Jaira, napakaganda na at least ang ating mga kababayan ngayon ay hindi lang nasa bahay kundi nakamonitor sila sa ating mga radios and TV and other form ng ating media platform. No? At para sa ganoon po ay mabilisan po yung kanilang kaalaman at alam nila yung real time na nangyayari sa kanilang mga lugar. So once again, on behalf of our Regional Director, ASEC Lawrence Mina, ay muli
humihingi kami ulit ng tulong, no, ng kooperasyon ng bawat isa na maging handa at maging mapagmatsyag lalo sa magdamag na ito. Hindi natin alam kung matataas pa o madami pa yung volume ng tubig na pwedeng bumuhos dulot po ng habagat, Bombo Jaira. Sir, last question ko na lang po siguro. Ano naman po yung pinakamahalagang dapat pong paghandaan ng Region 1 sa mga susunod na araw pa po, sir? Yes, actually, Bombo Jaira, ang paghahanda ng ating Region 1 ay uli na ang dami nating mga partner agencies just like the DSWD na naka-ready naman po yung ating mga family of food and non-food items at same true with the local government unit at patuloy po yung aming constant coordination kung ano yung kanilang essential needs ay humihingi na po tayo at kumbaga parang tinatanong natin ano na yung pangangailangan nila doon sa ground para agad matugunan po ng inyong Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa pamumuno nga po ng Office of Civil Defense. Okay. That's all, sir, for my question. Baka may gusto pa po kayong idagdag na impormasyon or mga paalala pa po, sir. Yes, Bobo Jaira, sa lalo na po sa lalawigan natin ng Pangasinan at alam po natin na patuloy na, nararamdaman natin yung malalakas na pagbuhos ng ulan at mahalaga po na maging mapagmatsyag, maging alerto po ang bawat isa at again, Bobo Jaira, ang buhay sabi nga natin ay minsan lang at alam natin na ito'y patuloy na nating nararanasan at sana po ay makipagtulungan ang bawat isa para sa ganun po ay malampasan natin itong mga pagsubok na to at laging handa at laging makipagtulungan sa ating local government units at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. So once again, maraming salamat po, Bombo Jaira.